Mayabang naman itong sinabi na hindi naman niya yun gagawin kung iyon ang kanyang nararamdaman. Pero, hindi na daw nila gustong saktan ang dalawang babae kaya kung susunod daw sila sa kanyang gusto ay wala nang magiging problema. Nakita naman nito ang itsura ni Yeri kaya bigla nitong tinaas ang kanyang kamay. Kung meron daw siyang balak gamitin ang mga hayop para lumaban sa kanila ay huwag na niya itong gawin dahil mamamatay lang daw ang mga ito nang walang laban. Alam naman ito ni Yeri kaya bago niya gawin ang kanyang pinaplano ay pinapanta muna niya ang kanyang nanay sa kanyang likod. Pagkatapos noon ay sinabi na niya sa lahat ng ibon na umalis na sila ngayon din. Nagsalita naman bigla ang leader ng mga siraulo at sinabi na gusto sana niyang sabihin na tama ang ginawa ng babae. Pero, halata daw sa kanyang mga mata na meron itong gagawin at wala itong balak sumunod sa kanila. Lumipat naman bigla ang ating istorya sa tumatakas na tao at makikita dito na nagmamadali siya ng sobra para hindi siya abutan ng ating bida. Nung inisip nito na nawala na sa kanyang likod si Gang ay tumigil ito sa taas ng isang puno. Nilabas agad niya ang kanyang telescope para tignan ang daanan at sinabi na muntik na siyang mahuli ng lalaki. Hindi daw talaga niya alam kung paano nakakagalaw ng ganun ang ating bida kahit ganun ang kanyang sukat. Bigla namang nagsalita si Gang sa kanyang likod at tinanong kung siya ba ang kumuha kay Mrs. Wang. Dahil sa gulat, bigla na lang itong napatalon at nawala ng balanse. Sinalo naman siya ng ating bida at habang nakatingin sa kanya ay sinabi nito sa babae na parang nagkita na sila dati. Tinanggi naman ito ng babae pero tama ang pakiramdam ni Gang dahil iyon ang nakita niya nung mga unang episode na gumagawa ng traps. Habang bumababa ng puno ay tinanong ulit ng ating bida kung bakit siya nandoon at kung dinukot ba nito si Mrs. Wang. Tinanggi naman ito ni Ran at sinabi rin na wala talaga siyang kinalaman doon at hindi talaga siya nito kilala. Nandoon lang daw siya kanina dahil hinihintay niya ang kanyang boyfriend at nung nakita niyang galit si Gang ay natakot siya kaya siya tumakbo palayo. Alam ng ating bida na hindi ito nagsasabi ng totoo dahil sa kanyang mga kilos at hindi pa rin mawala sa isip niya na sobrang pamilyar ng mukha nito. Kaya, sinabi nito sa babae na walang ibang bahay sa lugar na yun kundi ang kay Mrs. Wang kaya bakit naman daw doon sila magkikita ng kanyang boyfriend. Magsasalita na sana ito pero bigla na lang dumating doon ang kanyang mga kasama sa squad. Hindi nila napansin na nandoon si Gang kaya sinabi agad nila na ang mga siraulong nakamaskara na sumugod sa White Horse Squad ay nandoon sa restaurant ng kanyang crush. Kailangan daw agad nila itong sabihin sa kanya para mapigilan agad nila ang nangyayari. Natigil naman sa pagsasalita ang mga ito nung nakita nila doon ang ating bida. Siya kasi ang tinutukoy nilang crush ng kanilang leader dahil sa nangyari dati na pagligtas nito sa kanila. Hindi naman na yun pinansin ni Gang dahil ang narinig lang nito ay nasa panganib ngayon ang kanilang restaurant. Pagkabalik dito, inunahan na ng mga siraulo sila Yeri dahil sa utos ng kanilang leader. Ang sabi kasi sa kanila ay huwag sasaktan ang mga ito pero pag lumaban daw sila ay pwede nila itong gamitan ng puwersa. Susugod na sana ang mga siraulo pero makikita natin na napatigil sila sa kanilang pwesto. Bigla na lang kasi silang nakaramdaman ng kakaiba kaya bigla na lang silang nahulog sa lapag. Kaya pala ito nangyari ay dahil sa kapangyarihan ng mga mata ni Yeri. Naapektuhan na rin ito ang leader ng mga siraulo kaya inisip niya kung paano ito nagawa ni Yeri nang hindi niya napapansin. Makalipas pa ang ilang sandali ay makikita natin na nahulog na ang lahat ng kanilang kalaban sa lapag. Pero, hindi ito tuluyang gumana sa kanilang leader dahil mas malakas ito sa kanyang mga kasama. Habang pilit tumatayo, pinuri nito si Yeri dahil sa kanyang teknik. Kaya, wala na daw siyang magagawa kundi ang gamitin ang totoo niyang lakas. Bago pa ito magawa ng paraan ni Yeri ay bigla na lang nagliwanag sa pwesto ng leader at naglabas ito ng napakalakas na aura. Pagkalipas ng ilang minuto ay makikita natin na dumating na doon ang ating bida. Pagkapasok niya sa kanilang restaurant ay nanlaki agad ang mga mata nito sa kanyang nakita. Sira-sira na kasi ang loob nito at mukhang nakuha na ng mga siraulo ang mga nandoon. Kaya, tumakbo agad palabas ng restaurant si Gang at sinigaw ng sobrang lakas ang pangalan ni Yeri. Ginawa ito ng ating bida buong araw hanggang sa makita natin na umabot na ito ng gabi. Nilaibat niya ang lahat ng lugar na pwedeng niyang tignan pero wala talaga siyang nakita.
Kahit daw bakas kung saan sila nagpunta o nanggaling ay wala talaga. Bigla naman itong naisip na nag-umpisa ang lahat ng ito sa kaibigan niyang si Ubok. Dahil sa nangyari sa kanya ay nadamay patuloy ang asawa nito at ang 3 nilang anak. Pagkatapos noon ay nawala na rin ang monk, si Mrs. Wang at pati na rin ang iba sa kanilang mga regular na customer. Ang pinakamasakit sa lahat ng iyon para sa ating bida ay ang nawala ang mga kasama niya sa kanilang restaurant. Hindi niya alam kung paano nila ito nagawa dahil alam daw ng mga siraulo kung saan siya pupunta at kung sino ang kanyang mga pupuntahan. Doon na niya napagtanto na dahil sa mga maskarang nakikita niya sa kanyang pinupuntahan ay meron siguro itong kinalaman sa isa sa kanyang mga hinahanap. Bigla naman itong naalala ang naging pag-uusap nila ni Sohong at ang sinabi nito tungkol sa nangyari sa White Horse Squad. Kaya, tumayo na ito sa kanyang pwesto at bigla na lang nawala ng parang bula. Makalipas lamang ang ilang minuto ay makikita natin na nakarating sa harap na ng White Horse Squad si Gang. Hindi ito makapaniwala sa kanyang nakita dahil wasak na wasak ang kanilang entrance at walang kahit na isang bantay ang nandoon. Napatingin ito sa direksyon ng squad at inisip kung pati ba ang buong White Horse ay nakuha na ng hindi kilalang mga siraulo. Pupunta na sana doon ang ating bida pero bigla itong natigil sa kanyang pwesto dahil meron siyang naramdaman. Buti na lang ay lumingon ito sa likod dahil kung hindi ay hindi sana niya nakita ang atake ng kalaban. Dahil sa sobrang lakas ng puwersa noon ay bigla na lang nadurog ang buong entrance. Habang nawawala ang makapal na usok ay makikita dito na nakatayo pa rin si Gang. Hindi naman makapaniwala doon ang siraulong umatake dahil hindi niya inaasahang masasangga ng tabachoy na iyon ang kanyang surprise attack. Pero, dahil nakatayo pa rin ang ating bida ay sinabi na nito sa kanya na wala ng tao sa White Horse Squad. Mabilis itong humakbang papunta sa patag na lugar at sinabi na siya na lang daw ang harapin ni Gang. Dahil sa galit ay mabilis namang sumunod sa siraulo ang ating bida para kumuha ng mga sagot. Pagdating sa patag na lugar ay sinabi ng siraulo kay Gang na narinig daw niya na may koneksyon siya sa White Horse Squad. Kaya, wala daw siyang tinire sa grupo na pwedeng tumulong sa kanyang paglakas sa hinaharap. Nabigla naman doon ang ating bida kaya tinanong nito ang kanyang kausap kung nagawa ba talaga niyang patayin mag-isa ang lahat ng tao sa sikat na squad na yun. Sinabi naman nito kay Gang na hindi naman niya ito pwedeng paniwalanan kung ayaw niya. Mas kailangan daw kasi niyang mag-alala sa mga malapit sa kanya kesa sa isang grupo ng mga assassins. Nung sinabi ng siraulo na ang kanyang tinutukoy ay ang babae sa kanilang restaurant ay bigla na lang nag-iba ang ekspresyon ng ating bida. Pagkatapos noon ay makikita natin na meron itong binato papunta kay Gang. Nung tinignan niya kung ano ito ay nakilala agad ng ating bida ang panali ni Yeri. Pagtingin nito sa harap para itanong kung nasaan ang babae ay napansin ni Gang na wala na doon ang siraulo. Pero, nagsalita ito at sinabi na kilala naman siguro niya kung kanino yun kaya nalaman ng ating bida kung saan ito papunta. Hindi na ito nagsayang pa ng oras at mabilis nang sumunod sa boses ng siraulo. Nung nakita ni Gang kung nasaan ito ay bumaba agad siya kanyang harapan. Bago pa makapagsalita ang ating bida ay sinabi sa kanya ng siraulo na malakas talaga ang loob nito. Pagkatapos noon ay tinanong na ni Gang kung bakit ba niya ginagawa ang lahat ng iyon. Alam naman daw siguro niya na walang kinalaman ang mga kasama at kaibigan niya at inosente ang mga ito. Napabuntong hininga naman doon ng siraulo at sinabi na hindi lang niya alam pero meron itong kinalaman. Kahit daw kasi mahirap gawin ang pagdukot sa mga iyon ay masisigurado naman nila na makakaapekto ito sa ating bida. Pagkatapos niyang magsalita ay makikita natin na bigla na lang may lumabas na sandata sa gilid. Hindi naman ito gumana kay Gang dahil nakita agad niya ito at nasalag. Lumabas na rin ang isa pang siraulo sa gilid at nagulat sa ginawa ng ating bida. Tinanong nito kung hindi ba niya iniisip ang kapakanan ng kanilang mga hostage. Kagaya nga daw ng sinabi niya kanina, wala naman silang kinalaman dito kaya hindi na nila kailangan pang masaktan. Alam naman ni Gang na ang ibig sabihin nito ay wag na lang siyang lumaban para hindi nila saktan sila Yeri. Kaya, nung lumabas ang iba pang mga siraulo ay hindi na ito sinubukan pang pigilan ng ating bida. At nung nakita nila na hindi na talaga ito pumapalag ay unti-unti na nila itong nilapitan.
Natuwa naman doon ang kanilang leader at sinabi na buti naman ay sumuko na siya. Pero, nung tinignan nito ng mabuti si Gang ay napansin niya na meron itong ginagawang kakaiba. Sa isang mabilis na iglap ay bigla na lang nasira ng ating bida ang nakatali sa kanya at naatake na rin niya ang mga may hawak nito. Hindi na siya nagsayang pa ng oras dahil pagkatapos noon ay bigla na lang itong tumakbo papunta sa kanilang leader. Sinabi naman sa kanya ng siraulo na mukhang wala pala siyang pakialam sa buhay ng kanilang mga hostage. Hindi naman na ito pinansin ni Gang dahil patuloy lang ito sa gusto niyang gawin. Pero, bago pa niya maatake ang leader ay bigla na lang may lumabas sa tabi nito. Wala namang pakialam doon ang ating bida kaya ang una muna nitong inatake ay ang lumabas na lalaki. Nagulat naman sandali si Gang dahil nasalag ng siraulo ang ginawa niyang atake ng walang hirap. Pero kahit ganun ay mabilis niya itong inatake ulit at makikita natin na tumama na ito ngayon. Para hindi ito tumalsik sa malayo ay pinigilan ito ng kanilang leader sa likod. Nung nakabuelo na ito ay bigla itong gumamit ng kakaibang teknik para atakihin ang ating bida. Bago pa makapag-react si Gang ay bigla na lang nagkaroon ng malakas ng pagsabog ng aura dahil sa ginawa ng siraulo. Nung nawala na ang makapal na usok ay makikita natin na nakaalis naman doon ang ating bida bago pa ito mapahamak. Pero, hindi ito makapaniwala nung nakita niya na nasugatan ang kanyang kamay nang dahil sa ginawang pagsalag kanina sa kanya ng siraulo. Natigil naman siya sa kanyang iniisip nung nagsalita ang leader at sinabi na parang alam na nito ang gustong gawin ni Gang. Kaya siya nito biglang inatake ay gusto sana nitong patayin siya agad at hanapin na lang ang kanilang mga hostage. Hindi niya inaasahang may isip ito ng Tabachoy pero kahit anong daw ang mangyari ay wala na siyang magagawa. Lalo namang nagalit doon ang ating bida kaya sinubukan na ulit nitong atakihin ang leader. Natigil ulit ito bago makarating sa leader dahil inatake na naman siya ng siraulong kasama nito. Pero, masyado ng bad trip si Gang kaya mabilis na niyang nasalag ang ginawa nito sa kanya. Pagkatapos noon ay hinawakan nito ang mukha ng siraulo at malakas itong inuntog sa lapag. Nung nasigurado na ng ating bida na hindi na ulit siya nito guguluhin ay tumingin na ulit ito sa direksyon ng leader. Kaso lamang, meron pa pala itong malay dahil hinawakan nito ang damit ni Gang para pigilan ulit ito. Aatakihin na sana siya ng ating bida para tuluyan na itong makatulog pero bigla na lang nag-iba ang kanyang ekspresyon sa kanyang nakita. Ang lalaki kasing tumutulong sa kanyang kalaban kanina pa ay ang kaibigan niyang si Ubok. Dahil doon ay tinawag na nito ang kanyang bro at tinanong kung bakit niya yun ginagawa. Bago pa ito makasagot ay nagsalita na bigla ang leader habang tinatanggal nito ang kanyang maskara. Sinabi niya kay Gang na dahil sa kanyang ginawa ay patay na ang lahat ng kanilang mga hostage. Lalo namang naguluhan ng ating bida nung nakita niya na ang kalaban pala niyang iyon ay ang leader ng White Horse Squad na si Jean. Hindi tuloy niya alam kung ano ang iisipin kaya malakas na lang nitong sinigaw sa lahat ng nandoon kung bakit sila nagbibiro ng ganon. Seryoso namang tinanong sa kanya ng leader kung mukha ba silang nagbibiro. Pagkasabi noon ng babae ay sakto namang lumabas doon ang iba pa niyang mga kasama. Hindi talaga alam ni Gang kung ano ang iisipin kaya tumingin muna ito sa mukha ng mga siraulo. Seryoso nitong sinabi sa kanila na kung itutuloy talaga nila ito ay sabihin man lang sana nila sa kanya kung ano ang rason. Sinabi sa kanya ni Jean na ang akala daw niya ay matalino ang ating bida kaya nagets na agad nito kung ano ang rason. Pero dahil hindi, pinaliwanag nito na simula pa lang nung una ay meron na silang rules sa kanilang squad na first come first serve sa request ng kanilang mga kausap. Iyon naman talaga ang balak nilang gawin sa request ni Gang na matagal na nilang ginagawa tungkol sa mga pinapahanap nito. Pero, meron daw offer ang bago nilang kliyente na hindi nila matatanggihan kaya simula ngayon ay wala na silang koneksyon sa ating bida. Hindi naman natuwa doon ang Tabachoy kaya tinanong nito kung sino naman ang kliyente niyang iyon. Agad naman itong nanghingi ng tawad kay Gang dahil hindi daw niya ito pwedeng sabihin. Pero sa tingin naman niya ay meron siyang ideya kahit papaano kung sino ito. Parang kilala na NGNA ito ng ating bida kaya tinanong na lang nito kung siya ba ang dumukot sa mga nawawala o ang kanyang kliyente. Hindi na ito sinagot pa ng babae at sinabi na wala namang pagkakaiba kung malalaman niya ito o hindi.
Nung nakita ni Gang na parang wala nang pupuntahan ang kanilang usapan ay seryoso nitong sinabi sa leader na hindi talaga siya nila kilala. Hindi daw siya pwedeng mabuhay ng normal hanggang hindi pa natatapos ang pangako niya sa kanyang master. Kaya, hindi siya titigil kahit pahawak nila ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Pero, mabait pa rin naman ito dahil sinabi niya sa leader na kung titigil na sila doon at ituturo kung nasaan ang bago niyang kliyente ay hindi na niya sasaktan ang mga ito. Sinabi naman agad sa kanya ng babae na hindi niya ito pwedeng gawin. Inutos din kasi sa kanya ng kliyente na dalhin ito sa kanila si Gang nang walang malay o kahit patay na. Pinagbantaan ulit ito ng ating bida at sinabi na kung hindi nila ito gagawin ay wala na talaga siyang magagawa. Natawa naman doon ng konti ang babae at sinabi na yun daw ang problema minsan ni Gang Yung. Akala kasi niya ay kaya niya ang lahat at ayos lang kahit masira niya ang lahat ng nakikita niya kagaya ng ginawa niya dati sa kanilang squad. Inamin nito na kahit ginawa niya yun ay napatawad na niya ito dahil gusto niya ang ating bida pero hindi daw ibig sabihin noon ay ayos na ito sa kanyang squad. Karamihan daw kasi sa kanila ay nabugbog ni Gang kaya meron pa ring sama ng loob ang mga ito sa kanya. Kahit ano daw ang sabihin niya sa mga ito ay hindi na sila magpapapigil dahil legal na ito at naaayon sa kanilang request. Bago mag-umpisa, sinabi ni Jin sa ating bida na wala itong magiging happy ending kaya wag na lang siyang lumaban. Hinawakan naman ni Ubok ang balikat ni Gang para sabihin din na wag na siyang lumaban at sumuko na lang ng maayos. Pero, hindi na ito pinakinggan pa ni Gang dahil sa isang napakabilis na iglap ay bigla na lang siya nitong binalibag sa lapag. Sinabi nito sa kanyang kaibigan na wala itong kinalaman sa kanya kaya wag na lang daw siyang sumali sa gulong yun. Dahil hindi pa rin niya gustong kalabanin si Ubok ay nagawa nitong hawakan ang braso ng ating bida. Alam niya ang kapangyarihan ng kanyang kaibigan kaya bago pa siya mapahamak ay mabilis agad niya itong inalis. Pero, huli na ang lahat dahil pagtingin ni Gang sa kanyang kamay ay naapektuhan na siya nito. Dahil hindi pa rin ito matanggap ng ating bida ay tinanong nito kay Ubok kung dahil ba ito sa kanyang nawawalang pamilya. Nung hindi ito sumagot ay napagtanto na ni Gang na yun nga ang kanyang rason kaya sinabi ulit nito na kung pwede ay wag na siyang sumali sa gulong yun. Hindi naman ito uubra para kay Ubok dahil hindi niya pwedeng isugal ang buhay ng kanyang pamilya kaya simula daw sa mga oras na yun ay magkalaban na sila. At kung itutuloy daw niya ang pagtawag sa kanya ng bro at ang pagiging malambot niya ay mamamatay talaga siya doon. Pagkatapos noon ay sumugod na si Ubok para matapos na ang kaguluhang yun. Dahil nakita ni Gang na seryoso talaga ang kanyang kaibigan ay inatake na rin niya ito ng seryoso. Ginamit naman itong pagkakataon ng ibang kalaban dahil bigla na lang may lumitaw sa likod ng ating bida. Sinubukan siya nitong atakihin pero napansin naman ito ni Gang kaya nasalag niya ito sa tamang pagkakataon. Dahil sa lakas ng puwersa nito ay napatalsik nito ang tabachoy gamit lamang ang kanyang pisikal na abilidad. Unti-unti nitong inalis ang kanyang suot at sinabi na long time no see sa disipulo ni Do Ko-yung. Ang lalaking ito pala ay ang nakalaban dati ni Gang sa White Horse Squad na si Black Scorpion King. Hindi naman nangamba doon ang ating bida dahil alam niya na kayang-kaya niya ito kaya kalmado lang siyang nakatingin dito. Pero, nagulat na lang siya nung bigla na lang may mabilis na humawak sa kanya galing sa likod. Hindi na nagsayang pa ng oras si Ubok at bigla na lang ginamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan laban sa ating bida. Makikita natin na mabilis itong umepekto at mabilis na ring kumakalat sa buo niyang katawan. Kaya, para pigilan ito ay naghanda si Gang para gamitin ang isa sa mga Pachan secret skills. Bago niya ito magawa, nagsalita ulit ang leader at tinanong kung sa tingin ba talaga niya ay kaya niyang talunin ang lahat ng iyon at makarating sa kanya. Pinakita na rin dito ang Black Scorpion King na naglalabas ng malakas na aura at naghahanda na ulit para umatake. Ginamit nito ang pagkakataong ginawa ni Ubok para sa kanya kaya tumakbo na ito papunta sa harap ni Gang. Habang ginagawa yun ay tumawa ito ng malakas at sinabi na ito na ang kanyang katapusan.